I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to, and we're trying to have historical data. Para tayo nagtatapon ng pera kasi nga, ito yung dredging eh. Flood control and drainage system. Eh alam naman po natin dito kung saan napupunta ito eh. Baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot-takot na flood control, flood management, How much drainage. How much it's meant? I agree. Tanggalin natin. Ito po, 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. No, saan ba yung... 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. And then 2019 NEP, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Eh kung bumili na tayong dredging, katakot-takot na dredging machine ito. I agree with you, Senator Lacson, yung dredging talagang malaking racket niya. Thank you, Mr. President. These are very good suggestions and experiences shared. But I'm afraid we may be talking to the wrong audience because dumadami dredging pagdating sa house eh. Hindi na tayo si PWH. Doon dumadami katakot-takot ng items sa dredging pag dumaan sa GAB. Oh, narinig nyo? Yung sinabi ni Senator Lacson? Oh, ngayon, ang tanong, ano nangyari? Sa malalaking pera, bilyon-bilyon yun. Oh, yan ang problema. 'Di ba? Dapat kayo kasi, mga senator, inuusisa nyo po yan. Oh, nasaan napunta yung mga pera na yan? Ang lalaki, bilyon-bilyon. Oh, tax ng taong bayan. Although, batas po yung tax. Tingnan nyo naman, kawawa ang taong bayan. Diyan sa bandang Maynila, binabaha sila. You see? Nasaan yung mga flood control ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nasaan mga yan? Bakit ganun lagi? Oh, tapos si PBBM ang sinisisi nyo? Bakit 3 taon pa lang siya sa serbisyo bilang Pangulo? Mayroon siyang flood control, 5,500. Hindi po sa Maynila yan, buong Pilipinas. Oh. Sino dapat ba ang sisihin nyo? Nasaan ba yung mga pera na yan na binanggit ni Senator Lacson? Yan po ang hirap sa atin eh. Ha? Nakita yun yung nakaupo ngayon sa Malacanang pero hindi nyo nakita yung mga nakaraan. Ano bang pinagagawa nila? Anyari sa mga pera. Kaya yan ang problema sa Pilipinas eh. Hindi maiwasan yung yung sabihin na lang natin kurakot. Wala akong binanggit ang pangalan. Mayroon mga tao talaga kurakot talaga, kurakot. Yan ang isa sa pinakasakit ng ibang politician. I'm not saying all, not general, but siyempre, mayroon talaga. Oh, sabi po dito ni Senator G.B. Ejercito. Ayan, sabi ng News 5. Oh, kinawawa ang taong bayan. Oh, malaki umano ang pagtataka ni Senator G.B. Ejercito kung saan napunta ang pundo para sa flood control project ng pamahalaan sa gitna ito ng naranasang pagbaha sa bansa dahil sa mga bagyong habagat. Yes, nandun na rin po tayo. Eh, dapat yan, kini-question yung mga nakaraang admin. Ano ba nangyari sa mga flood control nila? 'Di ba? Kaya ito, pangalawa, ang habagat, ang mga pagbaha, hindi mo po kontrolado yan. Inang kalakasan po yan. Expected or unexpected ang maaring mangyayari. Ibig sabihin, tataas man, lalakas ang ulan, lalakas ang baha, or depende sa sitwasyon. Kaya nga laging handa. Kung ang flood control ang pinag-uusapan, dapat nga inimbestigahan nyo na yan. Para hindi na maulit. Si PBBM, ginagawa niya din ang part niya. Yung sinasabi nyong 5,500 flood control, buong Pilipinas po yan. Hindi po buo yon sa Maynila. Hindi po yung 5,500. Hindi po sa Maynila yan. Luzon, Visayas at Mindanao yan. Di ba? Yan ang hirap sa atin. Kaya pala maraming tumatakbo sa mga sa
Kaya maraming tumatakbo sa mga matataas na oposisyon. Kasi yan, dami kasing pera sa gobyerno eh. Nandiyan kasi, ang tax ng bayan eh. O, yan o. Galit ang senador na sa 300 billion ang pundo para sa flood control project taon-taon. Di ba? Well, kung hanapin nyo ang flood control ni PBBM, doon sa mga Visayas, Luzon, Mindanao yan. Doon, bisitahin nyo yung DPWH para makita nyo doon ang mga flood control ni Pangulong Marcos Jr. Gaganda nga eh. Magandang pagkagawa. Ang tanong, ano nangyari kasi dyan sa Maynila? Pangatlo, laging handa tayo, mga kababayan, magiging madisiplina tayo sa sarili. Bakit kanyo? Tapat nyo, linis nyo. Magiging masinop kayo sa inyong kapaligiran. Kasi dyan sa Maynila, talaga plastic dito, plastic doon. May pagkaburara kasi. Lalo na mga sa estero, sa mga kababayan natin na, mahilig sila magtapon kung saan-saan eh. Dapat nga, maging aware kayo. Kasi para pagbaha, dire-diretso ang daloy ng tubig. Kaso lang ang baha, na-i-stack. Bakit? Bumabalik sa inyo yung basurahan nyo eh. Kasi hindi kayo marunong magtapon. Di ba? Ang basura, bumabalik sa inyo. Kung itinapon nyo ng maayos yan, hindi sana ganyan. Tapos ngayon, sisihin yung gobyerno. Di ba? Sisihin nyo yung sarili nyo. Ganun lang kasimple yun. At isa pa, di ba? Kasi may mayor naman kayo dyan sa Maynila. May local governments. Hindi nyo pwede isisi yan sa administrasyon. Mayroon kayong local mayors dyan eh. May mayor kayo, may congressman, gobernador. Why not hindi nila tiningnan ang mga dinadaanan ng mga tubig? Kung may problema, dapat yun ang ayusin. Before it's too late, di ba? Huwag nyo na hintayin umulan pa ng umulan. Dapat hindi pa umulan, ayusin nyo. Tingnan nyo mabuti yung dinadaanan ng tubig. Ano bang problema? Disiplinahin nyo yung mga tao. Ganon lang yun eh. Well, ito na lang. Pang-apat. Kahit sabihin mo may flood control, mga kababayan. Ito, sa aking kaisipan lamang. Kahit may flood control, kung minsan ang problema nasa tao, kalat dito, kalat doon, natural, magbabara po yan. Hanggat tataas at tataas ang tubig. Di ba? Ganun lang yun eh. Pero kailangan din ng local governments maging maingat tungkol dyan. Disiplina ang kailangan sa kapaligiran. Ganun lang yun eh. Kasi hindi mo kasi matatansya kung itong parating na bagyo ay lalakas o hihina. Ay ang problema kung malakas. Tapos tuloy-tuloy ang ulan, patay tayo dyan. Halos lahat ng ilog ay may sementado na pero baha pa rin. Paulit-ulit ang drainage, improvement pero baha pa rin. Dapat sundin kung ano ang nasa flood control master plan at punduhan ang high impact program saad ni Ejercito. Yun. Diba? Dapat kasi itong mga ating mga senador, imbestigahin nyo yung mga flood control. Yan ang mahirap eh. Pag ang involved dyan ay kaalyado mo, nako, madidili na naman. Delay tactics. Parang impeachment. Hindi kayo naloka. Pero ang pag-alam ko, ang 5,500 flood control ni Pangulong Marcos Jr., buong Pilipinas po yan. Hindi po sa Maynila. Kasi mayroon siyang nakikita dyan, Metro Manila, may mga flood control na medyo hindi magandang paggagawa. Tulad na lang guys ng sa nabutas nga, mababa masyado. Kaya pag tumaas yung pag nag-high tide, talagang lalabas ang tubig. Aapaw baga. So yun po ang sinabi ni Senator JB Ejercito. Kasi magtutulungan kayo. Hanapin nyo kung nasaan yung mga pundo na yan. Kasi hindi po maiwasan. Sa mga politician na mangurakot. Hindi ko naman sinabi lahat. Mayroon talaga. Mayroon talaga. Hindi maiwasan yan eh. Bakit? Nasabi ko yan. Ilang mayors ang nagkaroon ng kaso tungkol dyan sa kurakot na yan. Di ba? Ay, ewang. So yun mga kababayan. Kaya huwag kayong nagbibintang kay Pangulong Marcos Jr. Dahil yung mga puon nyo, kung talagang totoong may flood control,
O, bakit nasaan? O, nasaan ang flood control? Bakit binabaha kung mayroon? Ayan ang hirap sa inyo eh. O, yan po ang binulgar ni Senator Lacson. Ang lalaki niyan, 2014 pa. 15. Kasama pa si Panot doon. Ay, ewan. Tuwang ko ba kung hindi tayo nakakatagpo ng matinong pangulo. Si PBBM lang ang nakikita ko eh. Saka si dating Pangulong Marcos Sr. Ganun pala yun. Pag mabait ka at magaling kang pinuno, lahat ng putik binabato sa'yo. Yun pala gawain nila. Yung mga nagbibintang baga. Kung sino yung nagbintang ng magbintang, yun ang may gawa. O, di ba? Kaya, kahirap mahalin ang Pilipinas talaga. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Kung may dagdag kayo, comment lang kayo dyan. Bye, and babush. God bless, Philippines.